Ay, dito sa video na to, good vibes po muna tayo. Puro bad news yung mga nababalitaan natin lately. Dito sa isa na to, panigurado, matutuwa kayo. Isang ensaymada vlogger, kinontra ho niya yung mga argumento ng Korte Suprema. No? Mag-abogado ho muna kayo, Ma'am Jam Magno. Sana naman, wag hong masamain itong si Miss Jam Magno o Mrs. Jam Magno. Itong ating content na to kaugnay sa kanyang mga punto de vista dyan sa nangyaring oral argument dyan sa Korte Suprema. Pero bago ho yan mga kababayan, alam nyo na ho gagawin. No? Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, no? Para sa mga nagpakulay sa ating mga nakaripas na video, mega love shoutout ho muna tayo. Ma'am Joanna Martinez Rabara. Ma'am Joanna Martinez Rabara, maraming salamat to. Sabi ho niya, inano ko binanatan ako nitong si Mama Juana Rabs Sabi ko sa iyo PH update matalino yang si Gonzales. Isama nyo ho siya sa kampanya. Patas po yan. Okay? Ma'am Joanna, dito naman ho sa PH update, ilan ba yung kandidato natin? 9. So, ang sinasabi ho natin dito, kung meron pa ho tayong 3 slot na natitira, ibinibigay ho natin sa ating mga manunood ang tsansang pumili kung sino mang kandidato ang gusto ho nilang suportahan sa senador sa 2025 midterm election. Meron pa ho tayong 3 slot. Kung gusto nyong isama yan si Norberto Gonzales, base sa ating mga napanood kagabi, diyan sa pagsasalita niya sa impeachment ni VP Sara, yan si Attorney Richard Mata at si Ben Tulfo. Gusto nyo ho ba yan? Nasa sa inyo ho yan mga kababayan, yung mga marami ho kasi tayong nababasa sa comment section kaysa gusto nila tong kandidato na to. Pero ang primary natin, kumbaga priority natin, yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ho talaga ang ikakampanya natin, sila ho talaga ang ibibida natin dito. Ngayon, yung 3 natitira, ano nyo na ho yun, kumbaga, nasa sa inyo na yun kung sinong gusto nyong iboto. Pero huwag nyo ko mag-iwan ng bakante para at least, 'di ba? Kung sino man 'yan, malamang sa malamang yung mga naiisip niyo na 'yan kahit papaano nasa matinong kaisipan na kontrahin yung mga kabalbalan ng kasalukuyang administrasyon. Maraming salamat, Madam. Mega love shoutout. Maraming salamat. Palakpakan ho natin. Rekta na ho tayo dito kay Aling Jam Magno. Meron ho siyang banat. Ibang klase ho itong Ali na to, no? Pambihira. Ito, game! Kawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Oh. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Nako, iintindihin. Iintindihin daw natin yung proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Ang katotohanan, Aling Jam, parang di ko kayo nakinig ng oral argument, may mga proyekto, pinondohan ng foreign mga entities, pinondohan ng pamahalaan at kumuha pa ng pondo sa PhilHealth para pondohan yung mga proyektong napondohan na ng doble-doble. Yun hong di ho ba, ano ho bang di, kayo ho, Aling Jam, ano ho bang di nyo maintindihan doon? Na marami talagang nangyayaring hocus-pocus dito sa administrasyon na to, na dapat mapag-usapan diyan sa Korte Suprema. Issue ng budget, issue nitong si Guanzon, sinampahan ng puro kasos laban sa gobyerno. Sa mga naglalabasan nun na yun, huwag nyo naman sabihin na puro propaganda lang yan. Meron hong basihan yung mga inaakyat nilang petition sa Korte Suprema dahil yun na lang ho talaga ang huling pwedeng sandigan na sambayan ng Pilipino. Yan na lang ho talaga, Korte Suprema. Kaya masaya ho tayo sa mga nakikita nating development dyan. Ngayon, pinapakomento na, kaugnay doon sa inihahing petition dyan sa impeachment na yan, pinapakomento na rin ho. Ang sino ba yung mga mga tao diyan sa House of Representatives, nako. Gumagana ho ang proseso. Ngayon kung nagkaroon ng ganyang oral argument, kaya nga oral argument kumbaga maglalatagan tayo ng mga punto de vista, magkokontrahan tayo ng mga punto ng pamahalaan at ng mga nilalaman ng petisyon ng mga nagpunta sa Korte Suprema para questionin yung nangyaring kabalbalan na yan ng administrasyon ni Marcos Jr. Wala, oral argument nga Kaya nga nagsasagutan lang sila
kumbaga nagpapatigasan sila ng mga argumento, nagkalitaw-litaw, napakalambot pala ng argumento nitong si Maynard Guevara. Nakita ho ng ating mga kababayan na meron ho talagang problema dyan sa paglilipat ng pera na yan from PhilHealth mula sa bulsa ng mga walang hiyang leader ngayon sa atin. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. At kayo na bahala dyan, ha? Ang subsidy at ang budget dalawang magkaibang konsepto. Yun ho bang subsidiya, sa ano ba gagamitin yan? Di ho ba pagpondo yun sa mga future projects o pang-sustain ng pondo doon sa mga existing project ng PhilHealth? Anong tawag ho doon? Hindi ho ba paglalagay ng pondo doon sa mga proyekto ng PhilHealth kaya binibigyan ng subsidiya ng Di ko alam, di ko maintindihan. Subsidiya at pondo. Pangalan iba pero yung purpose nila iisa. Jam, isip, utak. Alam ko matalino ka dyan. Yung subsidiya binigay ng gobyerno kasi naaayon sa batas. Yung bahagi ng nakukuhang dito sa syntax law, automatic yan sa ano yan. Subsidiya, okay? Pero yung sole purpose ng subsidiya ay para ponduhan yung mga proyekto. Para matulungan yung mga hindi kayang magbayad ng premium sa PhilHealth. Ibig sabihin, pondo pa rin. Kaya yung konsepto ng subsidiya at pondo, kahit paano mo pa ikot-ikutin yan, kahit paano mo kami bula-bulahin dyan, hindi nyo ho kami maiisahan. Ninakawan ng administrasyon ng Marcos Jr. yung tulong sana na dapat mapunta doon sa mga benepisyaryo ng PhilHealth na hindi kayang magbayad ng premium. At dapat yan kukunin doon sa subsidiyang ibibigay ng pamahalaan. Nakuha niyo ho ba, Ma'am Jam? Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ano ho. Baka hindi alam ni Jam Magno na ang PhilHealth insurance entity, insurance corporation, insurance company o kung ano man yan. Yan yung tipong pagka nagkaroon ka ng sakit, huhugot ka ng pera sa kanila. Kaya kailangan ho talagang i-zero budget yan. Kailangan ubusin yung mga savings o yung mga nakatabing pera ng PhilHealth para pagka nagkaroon tayo ng susunod na pandemya, pagka nagkasakit yung mga miyembro, wala na Yun hong savings, yun hong nakatabi ng PhilHealth, yun nakatalaga para kung sakaling yung mga kababayan nating benepisyaryo o miyembro, sabay-sabay na magkasakit, worst case scenario, meron hong ilalabas. Anong mangyayari pagka nangyari yun? Sabay-sabay nagkasakit ang mga miyembro ng PhilHealth. God forbid, wag naman ho sana mangyari yun, di ba? Pero hindi ho natin alam ang dadalhin ng panahon, ika nga, tadhana. Kaya nandyan yung pondo na yan para kung sakaling merong mangyaring trahedya at maapektuhan ng mga miyembro, merong ilalabas ang PhilHealth. Hindi yung tipong, uy, may pera kayo dyan Pero meron ng pinaglalaanan yan. Kumbaga na-compute na nila, worst case scenario, magkano ang dapat na ilaan para dito sa mga miyembro ng PhilHealth. Kaya merong pera ang PhilHealth. Kasi nga, naghuhulog buwan-buwan yung mga miyembro dyan. Naghuhulog ho sila. Kaya hindi yung pwedeng question, ba't kayo may pera, di namin kayo bibigyan ng subsidiya? Parang tanga, kanino ba mapupunta yung mga pera na yon? Pag mamay-ari ho yun ng mga miyembro, hindi ng gobyerno, hindi para sa inyo sabihin na kailangan nyo munang ubusin yan bago namin kayo bigyan ng subsidiya. Ulitin ko hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. So kailangang mag-overspend, kailangan ubusin ng PhilHealth yung pondo na yon na 6 billion na yon.
Para mabigyan sila ng subsidiya. Wala na, bangkarote na ho PhilHealth pagka nagkataon, di ba? Wala na subsidiya, gusto pang gamitin ng administrasyon yung pondo na nakalaan para sa mga miyembro. Anak ng toko. Paano naman yung mga miyembro na nagbabayad na yung kanilang inuhulog gagamitin doon sa mga automatic covered na ng PhilHealth, yung mga senior citizen, yung mga PWD, hindi nagbabayad ng premium. Gagamitin nyo ho yung binabayad namin. Wala nga talaga tong mga tulisan kung mag-isip, no? Mga madudugas. Tanan po ito ng PhilHealth. Mr. Commissioner, you got appointed as a commissioner when? Ad interim February 10. 2025. Yes, Your Honor. Ad interim, Your Honor. And you're the COA. Are you speaking here now as representing COA or as a resource person? As a resource person, Your Honor. But is that correct? You're a sitting COA commissioner. Your Honor, we are going through the records just as a witness for the records of COA, Your Honor. But the way I'm listening to your arguments, you are defending the position of the DOF. Your Honor, this has been a COA discussion also, Your Honor. And we have also reviewed this in light not only of this case, Your Honor, but So let me be clear. Are you speaking on behalf of the entire COA when you're speaking to the court now? Or are you speaking only from your knowledge as a COA commissioner? as a COA commissioner, Your Honor. So you're not here speaking for COA? No, Your Honor. Do you also audit the DOF? We do, Your Honor. Then isn't there a conflict of interest here? Your Honor, we were requested, Your Honor, to discuss the records. I know, and the but you're a definition. sitting commissioner. Yes, Your Honor. Don't you think there is a conflict of interest here? You're espousing views. The contending views are to be decided by this court. And now, a sitting Buti na lang ho nandiyan yung Korte Suprema para mapag-usapan yung mga ganyang klaseng issue sa ating bansa. No? Paano na lang ho kung wala ho tayong ganyan, no? Yung tipong pati yung mga ating maestrado dyan sa Korte Suprema, kagaya nitong mga congressman na to, di ba? Yung tipong di pa nag-uumpisa yung argumento, mga pinag-uusapan, na prejudge na nila yung impeachment, na prejudge na nila yung paglilipat ng pondo. Lahat ho, kumbaga, yung kanilang mga naratibo nakaayon na dito sa Bangag Administration. Buti na lang ho talaga, meron tayong mga ganyang klaseng tao diyan sa Korte Suprema. Palakpakan ho natin yung mga yung Supreme Court ng Pilipinas. Napakahusay. Napakahusay. Sa tingin ho natin sa mga susunod na panahon, mas magsha-shine pa ho itong mga maestrado na to, no? Yung mga mga associate justices, no? Talagang nagpe-perform mo sila base sa interes ng sambayan ng Pilipino, hindi base sa interes ng kung sino-sino mga politiko diyan. Kaya natutuwa ho tayo sa ating mga nakikita diyan sa Korte Suprema. Ngayon naman rekta ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Mainit-init pa rin ho yung yung usapin kaugnay doon sa mga pronouncement nitong si VP Sara na iniimo niya ang ating mga kababayan na kung kailangan merong kagalitan, kung kailangan nating magalit, why not? Bakit hindi tayo magalit, di ba? Tama naman hindi naman pwede hindi tayo magalit. Tao tayo, pagka merong nakakagalit, dapat kagalitan natin. Pakinggan natin itong mga kababayan. Umalapang Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na karapatan ng taong bayan na magpakita ng galit sa gobyerno. At tungod man na sa mga tao nga ipakita ang ilang kasuko naman kay constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang gason. So, sakto ra nga mahibalan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Naku, si Aaron Guerrero talaga. Nagawa na natin kahapon to pero susundatan pa ho natin ng isa. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? Nako po, yan na nga ba Pagka kayo, bumagsak yung tulay nyo na pinagawa ng daang-daang milyon, destabilization yan pagka kinagalitan nyo yan. Pagka ang presyo ng mga pangunahing bilihin
Nagalit ang sambayan ng Pilipino dahil yung bigas dating 30 piso, ngayon nasa 100 piso na. Pagka nagalit kayo, destabilization yan. Wala ko talaga kayong mapapaliwanag pagka yung mga utak ng mga nagsasalita, hindi pa nag-uumpisa, sarado na. Diba? Nakakita ka ng krimen at hinahanap mo ang PNP kung nasaan sila para sawatain yung mga ganong klaseng gawain, nagalit ka sa gobyerno, destabilization yan. Pambihira tong ali na to. Saan nanggagaling tong coconut brain neurons itong si Claire Castro? Ibang klase di ba? Pagka meron kayo nakikita sa pamahalaan, ano pa rin, kunyari, corruption, sasabihin nyo, ang galing ni Marcos, palakpakan. Ganun ang gusto nilang marinig Yung tipong, oy, kulang-kulang na bycam report. Naku, marami naman nanenok yung mga walang yung politiko, palakpakan. Yun ang gusto. Ganun ba gusto nyo? Anak na to, ibang klase talaga At pinapatok ko ng palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Kilos na, ano pa hinihintay nyo? Sabi pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagagaling sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang mga ganoong pahayag. Sinisikap pa ng GMA. Wala na ho talagang demokrasya. Pero hindi diktatura yan. Pati yung reaksyon, opinyon ng sambayan ng Pilipino kung paano nila tatanggapin yung mga nangyayari sa pamahalaan, hindi diktatura yan. Dapat huwag magalit. Huwag mag-encourage ng galit ang mga anak ng toka talaga. Oo, ito talagang si Claire Castro. Pagka nakikita ko pang mumukha yan, nababanas tayo. Investigative News na kunin ang sagot ng bise, kaugnay niyan. Ayun na nga mga kababayan, konektado pa rin ho dyan sa balita na yan. Itong si Claire Castro, ano ho siya ngayon Kung ika nga siya yung pinakabida sa social media ngayong mga panahon na to, itong si Claire Castro. Ibang klase ho siya, no? Yung lohika niya, yung pinanggagalingan ng mga thoughts niya, hindi ho natin maarok. Ang lalim at ang taas. Pagka tumaas, sobrang taas, high na high ho siya No? Pagka sobrang lalim naman ho. Anak ng toko ay wala namang masamang, kahit naman sino pwedeng magsabi na, kahit nga presidente, si Tatay Digong nga, pagka mali ako, call out nyo ako, walang problema. Ano sabi nyo sa mga vlogger, pagka may mali ako, banatan nyo ako, walang problema yan. Magalit kayo kung meron kayong dapat kagalitan dahil karapatan nyo yon bilang Pilipino na i-call out yung mga namumuno kasi nasa demokrasya tayo. Pero ngayon, nagsalita ang ating Vice President Sara Duterte na kung meron dapat kagalitan, dapat magalit tayo. Kung meron dapat punahin natin. Kasi pagka yung mga yung mga palalo, pinabayaan lang ho natin sa kanilang mga ginagawa sa pamahalaan, wala hong mangyayari sa Pilipinas. Rekta. Binalaan ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa pangikayat daw nito sa publiko. Binalaan. Ba't takot kayo sa publiko? Huwag kayo magalala, kalma lang, enjoy nyo lang yung pwesto nyo. Isa ka sa mga iiyak, Claire Castro, yan ang sigurado. Na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Babala ng Malacanang pwede ang mauwi sa kasong sedisyon. Nasa frontline balitang yan si Maricel Lalili. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang mag-ikot siya sa ilang barangay sa Lahat na lang inciting to sedition Tipong, pagka meron kayo nakita sa pamahalaan, kailangan yung i-call out yan. Kailangan yung sabihin yung saloobin nyo na hindi kayo natutuwa. Pagka hindi kayo natutuwa, ibig sabihin natutuwa kayo. Gulo mo, PH. Pagka hindi kayo natutuwa, hindi nyo pwedeng sabihin kasi dapat lang marinig ng administrasyon, puro natutuwa sa mga pinagagawa nila. Kahit ano pang mangyari sa presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi kayo pwedeng magalit. Hindi kayo pwedeng maglabas na saloobin sa pamahalaan. Kasi inciting to sedition. Ang bobo talaga. Sa Cebu City kahapon, giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Hirit pa ni Castro, bakit ngayon Yung magalit at mag-rebelde, mag-akla sa pamahalaan, dalawang magkaibang bagay ho yun Dalawang magkaibang bagay ho yun. Yung inciting to sedition, yung naghihimo ka na pabagsakin ng pamahalaan. Iba yung pagpapabagsak, iba yung magagalit ka. Nagagalit ka kasi mayroong ginagawa at iba yung sasabihin mo na pabagsakin natin ang pamahalaan, labas tayo sa karsada. Iba ho yun, dalawang magkaibang bagay yun.
Kaya yung sinasabi nilang isang one step na lang papunta sa inciting to sedition, naku, wag ko kayo maniwala dyan. Bini-brainwash na naman ang sambayan ng Pilipino para hindi magalit sa mga kabalbalan nitong administration. Naku, hira. Sasakit nyo sa banks, kaya tinataas ko ng banks ko. Ngayon lang daw nagsasalita ang bisi. Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hindi na bago Dapat nang kumilos laban sa gobyerno, kaugnay ng mga bagay na talaga namang direktang naaapektuhan ng mga ordinaryong Pilipino. Kumilos tayo, magsalita tayo. Kung meron tayong nakikitang pang-aabuso, kumilos tayo, magsalita tayo pagka yung tipong hindi na ma-afford nitong si Juan de la Cruz yung mga bilihin sa palengke. Kumilos tayo at magsalita tayo pagka yung tipong kaliwat kanan na ang nangyayaring patayan sa karsada. Diba? Wala ho bang karapatan na kumilos at magsalita ang ordinaryong Pilipino pagka ganun ang nararanasan nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, Aling Claire? ang palitan ng patutsada ng Pangulo at ng mga Duterte. Pero depensa ng palasyo, gusto nang ihayag ng Pangulo ang kanyang saloobin. Hindi, ganito, sige, ganito. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, alin ho ba yung merong mas punto sa mga nagsasalita dito? Tatanggapin ko ho ng maluwag sa aking dibdib na kung ang sinasabi niyong mas merong punto ang mga sinasabi nitong si Claire Castro kaysa sa ating mga sinasabi dito. I-comment nyo ho sa baba para magkaalaman ho tayo, magkalatagan tayo dito ng mga punto de vista. No? Kung sino ba talaga yung mas nakikita ng mga kasama natin dito na sa tingin nila kumbaga yung mga sinasabi merong karga ika nga. Gusto ho natin malaman. Para ipakita na hindi siya mahinang leader. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Habang tumatapang ang mga pahayag ng Malacanang, Yung suntok nyo naman, walang kakwenta-kwenta eh. Yung tipong inciting to sedition, di naman nagigikayat ng mag-aklas, magrebelde sa pamahalaan, pabagsakin ng pamahalaan. Wala namang ganun panghihikayat. Dapat na ba manghikayat? Ang sinasabi lang ni VP, pag may mali, punahin. Pag tama, palakpakan, banateros. Diba? Siyempre namang nabuhay ulit ang videong ito online. Makikita rito ang tila pagwawala ng bagong palace press officer na si Yusek Castro. Pero paliwanag niya, 2015 pa ito nangyari at ipinagtanggol niya lang ang dati niyang kliyente na hinuli ng walang warrant of arrest. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. I did it for justice. Anak na to, madadaan naman sa diplomasya, yung video na lumabas na yon, isang katibayan na kayo gagamitin yung impluwensya, posisyon, katayuan sa buhay para makuha ang inyong kagustuhan. Kaya kayo ho talaga kumbaga nagsama-sama yung mga walang ya sa pamahalaan, mga abogadong feeling entitled, mga magnanakaw na politiko, mga mukhang pera, mga kawatan sa pamahalaan. Nagsama-sama ho sila ngayong mga panahon na to, sa totoo lang. Entitled na walang hiyang abogado, yan, si Claire Castro. Pinsan nitong si Franz Castro. Apelido hanapin niyo yung family tree niyo, malamang sa malamang yung resemblance talaga hindi mo natin may pagkakaila, ika nga Ito na mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Manong Ted Filon, kaugnay dito sa mandatory registration ng mga survey firm ngayong 2025 election. Hindi na itutuloy. Naku, marami na naman magbibiba nito. Matindi ho itong balita na to. Hindi na ho mandatory yung pag-rerehistro ng mga survey firm. Ako. Pero okay din naman yan, di ba? Yung ibang mga nagsisurvey dyan, magpaparehistro tapos babayaran lang. Wala rin naman kwenta. Kaya tama rin siguro yan na huwag nang parehistro yan. Baka survey na.
Kasi ano yan kumbaga, siguro gustong i-screen, Pinutusan ni Tambaloslos, so nitong si Marcos Jr. ang COMELEC na okay, kayo i-screen niyo yung mga mag-survey, alamin yung mga contact number nila, kailangan namin yung mga yan kasi dapat lagi kaming una sa mga survey. Siguro nakita nila, natimpla nila yung mga survey nitong mga survey firm na pabor naman pala sa atin. Sapat na pala yung bayad nila. Kaya wala nang registration. Okay na yan. Kasi ang nangyari kasi niya, kaya nung una gusto nilang i-rehistro para makita nila yung lahat ng maglalabas ng survey ngayong 2025 senatorial election. Kumbaga talagang para mabili na yung mga dapat bilhin, mabayaran na yung mga dapat bayaran, nga. Kasi ano din naman kasi yan, business yan di ba? Yung mga politiko, naglalapitan sila sa mga survey firm na yan para magpakita sa social media, sa mainstream media na kami na bahala dyan. Kami na bahala sa sa position mo sa survey. Kaya nga talagang ang dami yung pumapasok sa na yan, dyan sa business na yan kasi laki ng kitahan dyan. Siyempre, takin mo isang politiko, bidding yan, pataasan. Yung top 12 na pinakamataas mag-bid, sila yung makakakuha dun sa top 4 spot ng mga survey result. Kumbaga ganito yan. Hindi tao tinatanong nila dyan. Tinatanong nila yung mga politiko. So magkano ang kaya nyong ibigay para mapunta kayo dun sa pinakataas. Ngayon, kung nakikita nyo, para hindi maging halata yung mga survey na yan, ilinalagay Senator Bato, Senator Christopher Bongo. Maliban dun sa dalawa na yun, talaga nagpapatagi siya, nagpaparamihan ng pera yung mga politiko na yan para malagay sila dyan sa mga survey na. Kaya wag ho kayong magpalito. Wag ho kayong magpabola. Ang ating mga kandidato, yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung yung mga nakikita nyo sa yung mga kandidato na yan, sila ho yung ating talagang susuportahan. Game, umpisa na ho natin to kay Manong Ted. Game. Nasa atin po ngayong linya si attorney, si Chairman George Garcia ng COMELEC sa importanteng paksa na naman po bilang katuwang ng COMELEC para po sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Magandang umaga po, Attorney George. Chairman. Chacha, magandang umaga rin po. Sir Ted, sa ating po mga kababayan, magandang Biyernes po ng umaga. Magandang umaga po. Nito lang nakaraan, kausap namin kayo at sinabi nyo nga po, magkakaroon na ng registration para po sa ating survey firms. Magiging mandatory noon, pero ngayon sa mga balita, sinasabi nyo po, hindi na ito mandatory. Ano nangyari, Chairman? Bakit nagbago po ang desisyon ng COMELEC? Tama po kayo, Ma'am DJ Chacha. Nung mapag-aralan po natin mabuti, meron po kaming Section 2 ng aming pong guidelines, sinasabi namin mandatory ang registration. Pinag-aralan po namin mukhang ito ay magiging prior restraint sa tinatawag na constitutionally guaranteed freedom of expression and of speech. And therefore, siguradong dadalhin po tayo sa Korte Suprema at baka po makakuha pa ng restraining order. Kahapon po, isa po yan sa napunto sa diskusyon doon po sa ating po mga survey organizations at sobra po tayo natutuwa, Sir Ted, ng DJ Chacha, halos lahat po naandun sila. Yung mga credible at mga talagang malalaki na survey organizations, sabi po nila, very much willing sila na magparehistro sa COMELEC kahit hindi sila iobliga o walang mandatory registration. So ang isa po sa pinunto talaga nila, kaysa pumunta sila sa Korte Suprema, baka pwede mapag-isipan ng COMELEC na gawin na ng voluntary sapagkat sila naman ay mula ngayong araw at onwards magpaparehistro na dito sa atin sa COMELEC para lang ma-regulate sila. Oo. Chairman, dito ako medyo nalilito. Baka pwede nyo po may explain sa amin. Sabi nyo nga po kasi voluntaryo na lamang kasi po pwede kayong, kumbaga ito ay curtails a freedom of speech. Pero posible pa rin kasuhan ng election offense kung hindi sila magpaparehistro. Paano po mangyayaring magiging election offense yon kung hindi naman po mandatory in the first place yung pagpaparehistro sa survey firms natin? Opo, Ma'am DJ Chacha, mukhang nakita ko rin yung news article. Mukhang nalito lang yung mismong reporter. Talaga po ang atin ang ngayon pinupunto ay hindi mandatory ang registration. Subalit pwede pa rin kami magkaso sapagkat tatandaan po natin, ang surveys kapag yan ay na-publish o napalaganap ay pwede po maging tinatawag na election campaign propaganda. At ang election campaign propaganda po ay regulated pa rin ng Commission on Elections. So ibig sabihin, kinakailangan na magkaroon pa rin ng reporting dito po sa amin sa COMELEC para po sa magkaroon ng malawak na impormasyon paano kinolekta yung survey, sino ang nagbayad, sino ang nag-commission, ano ang ginamit na scientific methods. Yun po, Ma'am DJ, Sir Ted, hindi po namin pwedeng ibaliwala yun eh. Kasi yun ay provision mismo ng Republic Act,
9006 o yung Fair Elections Act. So sabi po namin kahapon sa mga survey organizations, yung mga bagay na nasa batas, hindi po natin babaguhin yan. Paninindigan po natin yan. Pero yung pong mga bagay na pwede naman po natin i-negotiate at pwede namin ibigay sa kanila, ay papayag po kami. Basta po, ang importante ay at least may full cooperation na sila sa atin to a certain extent na accomplish po namin yung aming hinihingi at gusto na this time hindi yung kinakasuhan lang kagad sila ng kinakasuhan ng COMELEC. This time they are fully cooperating with the COMELEC. Chairman, ito hong gusto ko lang pong maiklaro, no? So, hindi na mandatory ang pagpaparehistro po sa inyo ng lahat ng survey firms. Tama? Tama po, Sir Okay, Ted. Tama okay. po kayo dyan. Pero, meron bang regulasyon sa mga ilalabas nilang survey result? Yung transparency ang hinihingi po ninyo, kung sino nagkomisyon, magkano ang binayad, etc.? Yes, Sir Ted. Yan po ay mandatory dahil yan ay provision ng batas. Maliwanag po sa kanila yon at gusto rin po naman nila yon. Ang sabi lang po nila, Sir Ted, kasi po voluminous sa mga surveys. Kung nakakita lang po tayo ng sobrang voluminous, sabi Yes. namin ay hindi po namin kailangan kung sino yung mga respondents. Dapat confidential talaga yan. Kasi po siyempre, Yes. hindi natin pwede ma-reveal, lalo na yung may issue ng data privacy. Pero kung paano kinolekta ay yan po, mandatory yan. Number 2, hindi na rin po namin iuobliga kung yan ay kinumisyon nila. Ibig sabihin kung may nag-subcontract sila. Kasi nga po, ang sabi po ng survey organizations, kasi kung sasabihin namin na ito ay na-subcontract sa iba, ang gagawin ng aming mga kliyente, diretso na lang sila doon, hindi na sila pupunta sa amin. So, baka lang lalo magkalituhan. So, sa amin po, kung ano lang yung naka-enumerate sa batas, na kinakailangang i-reveal sa atin at sa publiko namin ay atin pong mandatorily i-require sa kanila. So, uulitin ko lang para mas klaro, Chairman, para kasi sa mga nahihirapan siguro ma-absorb itong informasyon na ito. So, naglabas, ngayon po kasi campaign period for senatorial. Okay. Yes po. Pati ho sa party list, no? Naglabas kamakailan lamang ang SWS ng kanilang resulta, pinakabagong resulta. Opo. Under your guidelines, obligado ba sila mag-report sa inyo, magsabi, sino ang nagbayad sa survey na iyon? Yes po, Sir Ted. Tama po kayo. Okay. So, kung meron pa ho bang lalabas na bagong survey, bago ba nila ilabas, magsasabi sa inyo muna na meron kaming ilalabas na survey result at yung sino ang nagbayad dito at paano po ginawa yung pong survey, yung kanilang methodology? Sir Ted, bali po hindi prior, kundi after na ilabas. Kasi po, pag po nag-prior reporting sa atin, medyo may constitutional issue po Okay. doon, Sir Ted. So parang nire-restrict natin, sinesensure natin yung paglalabas. Pero yung after, within a period of 5 days, kinakailangan nilang isubmit sa amin at kami naman ilalabas namin isa sa publiko natin. Okay. Kapag po merong isang kandidato o partido na nagpasarili ng survey sa alinman pong survey firm at mukhang kanilang ito'y inilabas sa media at naibalita, obligado yung political party o kandidato na siya ang magsabi sa inyo, hindi yung survey firm? Kasama po ang survey organization, Sir Ted, sapagkat yun po yung kasama sa commitment nila. Ibig sabihin, kapag ka nakipagkontrata sila doon sa mga political parties o sabihin natin sa kandidato, dapat kasama yung mismo sa kontrata nila na pag nilabas ninyo, o kaya kami ang maglalabas, may go signal dapat ang political party o kandidato. Kung ang political party o kandidato naman ang naglabas, then obligado ang mismo survey organization na ibigay sa amin yung report patungkol doon sa binigay nilang survey. Okay. Hanggang saan lang ang level ng inyo pong pagbusisi sa informasyon dito, Chairman? Practically ba doon lang sa pagpaalam at gumasta? Hindi na po kayo susuyod pa doon sa methodology. Bagamat hindi na ho natin pakikialam pa yung voluminous po ng mga interview documents dyan. Pero meron ba kayong competence doon ng inyong mga tauhan dyan para masabi na yung survey na ginawa ay kahina-hinala o hindi po dumaan talaga sa tamang proseso po ng estadistika? Ayun po ang maganda, Sir Ted, sapagkat kasama po sa commitment nila at yun ang mga pinirmahan nila kahapon, pwede namin busisiin yung iba pang dokumento, lalo na po yung scientific methodology na ginamit po nila upang malaman natin kung ito ay tama
o na iyan ba ay at par doon sa standard pagka ang survey ang pinag-uusapan. At kahapon po, may ibang sumama doon na very much willing na tayo tulungan. Katulad po, Sir Ted ng Ibon Foundation. Ayan po talaga, matagal na tayo kumukuha rin. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video kaugnay dito sa pagpapabidan itong si George Garcia dito kay Manong Ted Filon. Ano naman yan yung mga survey na yan, yung mga survey firm na yan, yung mga naglalabas ang survey na yan, alam naman ho natin nakargado yan. Kaya wag na ho kayo magpabola. Rekta lang ho tayo sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magparehistro, hindi magparehistro, kung ano metodolohiya, kung sino yung mga nagkakandak na survey. Wala ho tayong pakialam dahil business ho ang eleksyon ni Kanga. At isa ho sa mga pinagkakakitaan ngayong mga panahon na to, yung survey na yan. Kaya pagka naniniwala ho kayo dyan, ibig sabihin, isa ho kayo sa mga parokyano, sa mga biktima ng mga panluloko na yan sa mga survey na naglalabasan. So always, maraming salamat to. Mag-ingat to kayong lahat. Para dito kay Jam Magno at dito kay Claire Castro, ayusin yung mga buhay nyo, naknanto ko. Kahit yung grade 1, kayang labanan yung mga argumento nyo sa buhay. Maraming salamat to mga kababayan. Halinat ng Pilipinas.